Magandang araw sa inyo. It's another engineering tutorial for electromagnetics at ang topic natin ngayon ay field of a sheet of charge. Okay? So dito sa topic na to, para maintindihan mo, actually natalakay na ito sa physics 2 ninyo, yung electric field ng sheet of charge, which is ang symbol nun ay sigma. Okay? Yung pag ganun. Okay? So, ang tawag natin dyan ay surface charge density. Okay? Sa topic ng physics 2. So dito, para mas maintindihan mo ulit, so kapag kunaring meron kang isang sheet tapos puno yan ng mga electric charge, okay, sa loob niyan, so gaano kalaki ang electric field intensity niyan at a certain point. So doon pumapasok itong topic na to, kasi kung isa-isahin mo kukumputin yung mga electric field intensity ng bawat charge na yun sa point na yun, napakahaba ng solution na gagawin mo, katulad nung natutunan nyo dun sa unang part nitong topic na ito. So dito, binigay niya na kagad yung pinaka-simplified formula in order for you to calculate the electric field intensity at any point kapag given ka ng isang sheet of charge. Okay? So ang pinaka-formula ito. Okay, E is equal to rho sub S over 2 times the epsilon sub O times ng A sub N. So, ang rho sub S natin, that is the surface charge density, at ang unit niyan ay coulomb per meter squared. At yung epsilon sub O naman natin, ang tawag natin dyan ay permittivity of free space, which is equal sa 8.854 times 10 to the negative 12 coulomb squared per Newton meter squared. Okay? So, another formula, okay, ng ating electric field, that is derivative ng electric field is equal to the derivative ng charge, okay, over ng 4 pi epsilon sub O times the magnitude ng r squared times the unit vector AR. Okay? So, dito yung 1 over 4 pi epsilon sub O ay equal sa K. So, pwede pa natin masimplify yung pinaka-formula. So, kaya siya naging K dQ, wherein that is the derivative ng ating charge over the magnitude ng ating R squared times the unit vector AR. Wherein, ang dq natin is equal sa rho sub S times the d coordinates. Okay? So, yung d coordinates sa talakay na yan, yan yung direction, okay, kung saan concentrated yung pinaka electric field na yun. Okay? And another formula ng ating electric field, DE is equal to K rho sub S times d coordinates over the magnitude ng R squared times the unit vector R. Okay? So dito, kailangan natin tandaan yung symmetry na yan, kasi yan yung magiging guide natin sa pagsagot ng mga problem dito para hindi siya maging komplikado. Okay, so una na dun, with which coordinates the field does not vary. Ibig sabihin, kung saan lang yung location ng ating sheet of charge, okay, kung ano lang yung location na binigay dun, okay, yun lang ang may value. So ibig sabihin, kung may mga data dun, katulad sa z-axis mo, kunyari xy lang ang meron, sa z-axis wala. So ibig sabihin, lahat ng data dun sa z-axis na yun, zero kaagad siya. Yun yung gusto niya sabihin sa iyo dito. And then, dun sa pangalawa, which components of the field are not present. Ito naman, sa parte na to, kung saan naman pinako-compute yung pinaka-electric field, okay, ng isang sheet of charge. Kunyari, let us say, nasa y-axis lang siya. So, ibig sabihin, yung pinaka-concentration ng pinaka-electric field ay nandun lang sa y-axis. So, yung x and z-axis mo, zero lahat yun. Yun yung gusto niya sabihin dito. So, kailangan mo tandaan yung mga bagay na yun para masimplify mo yung mga computation sa pag-solve ng problem dito sa topic na ito. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo yung mga formula pinag-aralan lang natin kanina. So, sa example number 1, a sheet of charge of 2 nanocoulomb per meter squared is located at the plane x is equal to 3 in free space. So, determine the electric field intensity at the origin. So, dito sa problem na ito, so, babalik ka dun sa pinaka-topic ng symmetry. So, nakakoncentrated lang yung sheet of charge na yun sa x-axis. So, ibig sabihin, kung magkaroon ka man ng value dito ng y at saka z mo, automatic agad yun na magsisiro siya, kasi yung location ng sheet of charge mo ay nasa x-axis lang. Okay? So, sabi niya, computein mo daw yung pinaka electric field intensity nitong sheet of charge na to sa location ng origin, which is 0, 0, 0. Okay?
Okay, let's answer this problem. So, dito sa problem na ito, pinako-compute yung pinaka-electric field intensity nitong sheet of charge na to sa origin. So, ang formula ang gagamitin natin ay ito. Okay, E sub S is equal to rho sub S over 2 epsilon sub O times ng A sub N. Okay, so given na tayo ng rho sub S, that is the surface charge density. Okay, that is equal to 2 nanocoulomb per meter squared, or that is equal to 2 times 10 to the negative 9 coulomb per meter squared. And, sabi niya, di ba, ang location nun ay nasa x-axis lang, which is 3. So, ang coordinate nun magiging 3, 0, 0. Okay, kasi wala siya sa y and z axis. Tapos, pinako-compute naman yung electric field intensity sa origin. So, ang points na dala-dala nun ay 0, 0, 0. Okay? So, kailangan, para makuha natin itong A sub N na yan, which is the unit vector, kailangan makuha muna natin yung distansya ng ating sheet of charge na yun sa origin. Okay? Kaya, ito yung magiging formula mo. Okay? So, 0 minus 3 para kay x, tapos 0 minus 0 para kay y, and then 0 minus 0 para naman kay z. So, wala na ito. Okay? Yan yung sinasabi sa symmetry kanina, na kapag kung saan yung concentration ng sheet of charge mo, dun lang may data. Okay? At dun lang magkakaroon ng computation para sa electric field intensity mo. Okay? So, ang kalalabasan niya, negative 3AX. So, we get the magnitude ng ating R that will be equal to square root ng negative 3 squared, and that will give you square root of 3, which is equal to 3. So, makukuha na natin ngayon si A sub M. So, the formula is R over the magnitude ng R, and that will give you negative 3AX over 3. And that will give you A sub N is equal to negative AX. So, pwede na natin gamitin yung pinaka-formula. So, E sub S is equal to rho sub S over 2 epsilon sub O times A sub N. So, ang rho sub S natin is 2 times 10 to the negative 9 coulomb per meter squared over 2 times ng epsilon sub O, that is 8.854 times 10 to the negative 12, and the value ng A sub N is equal to negative AX. So, once you simplify this whole term, you will get the value which is negative 112.943 AX. Okay, volt per meter. And that will be the electric field nitong problem na ito. Okay? Okay, let's have another example. So, sa problem number 2, in the rectangular region wherein ang x natin is from negative 2 to 2, and y natin is from negative 3 to 3, and z is equal to 0. The surface charge density is given by rho sub S is equal to x squared plus y squared plus 1 raised to 3 half. If no other charge is present, find the electric field intensity at point P, which is 0, 0, 1. Okay? So, ito, dito sa problem na ito, given tayo ng equation ng ating surface charge density, kung saan ang location niya ay nandito sa mga points ng x, y, z na yan, and pinapahanap yung pinaka-electric field intensity na yun sa point 0, 0, 1. Okay? Okay, let's answer this problem. So, dito, para mas madali mo ma-identify kung ano formula ang gagamitin mo. Kapag may mga limit na yung binigay sa iyo sa mga variable x, y, z mo, okay, ito na yun yung may mga derivative na formula ang gagamitin mo kasi mayroong limit na ibinigay. Ibig sabihin, yung mga limit na yun yung magiging limit ng mga integral mo kapag in-integrate mo na yung mga derivative formula dito. Okay? So, dahil dito, binigyan tayo ng mga limit ng x and y mo. Okay? So, ibig sabihin, ang formula gagamitin mo ay yung mayroong derivative na formula ng electric field sa topic ng sheet of charge. Okay? So, dE is equal sa dq over 4 phi epsilon sub O times the magnitude ng r squared times ng a sub r. Okay? Or, okay, ang pinaka-simplified equation niya para mas madali nating ma-compute. Okay? Meron pa ito. Sinubstitute natin yung equivalent ng dq natin. Diba sabi natin ang equivalent nun ay rho s times the d coordinates. Okay? So, ang pinaka-simplified formula will be this one. Kasi yung 1 over 4 phi epsilon sub O, ginawa na natin k. Kaya siya naging k rho sub s d coordinates over the magnitude ng r squared times ng unit vector ar. Okay, so ang given sa atin dyan ay yung rho sub s is equal to x squared plus y squared plus 1 raised to the 3 half, at pinako-compute yung electric field intensity at 0.001.
So, para mabuo natin yung pinaka-data sa pinaka-formula na ito, kailangan muna natin makuha yung pinaka-vector equation ng R natin kasi doon manggagaling yung magnitude at saka yung unit vector na kakailanganan natin sa formula. Okay, so yung R na hinahanap natin, yun yung pinaka-distansya ng ating sheet of charge dun sa point kung saan pinako-compute yung electric field intensity. Okay, so ito yun. So, ang daladalang coordinates ng ating rho sub S, ito yun, di ba? So, X, okay, Y, at saka 0. Okay. So, yan yung coordinates ng ating rho sub S. So, kaya, kapag kinumpute natin yung pinakadistansya, ang R natin is equal dun sa 0 minus X para kay AX plus 0 minus ng Y para naman kay Y, tapos 1 minus 0 para naman kay Z. So, ang kalalabasan nun, ang R natin is equal to negative XAX minus YAY plus AZ. So, kuhanin na natin yung magnitude ng R. That will be equal to square root ng negative X squared plus negative Y squared plus 1. So, ito yan. Kinuha natin yung mga square ng mga component vector, and that will give you square root ng X squared plus Y squared plus 1. So, makukuha na natin yung unit vector, okay, na AR o AN. That is equal to R over the magnitude ng R. So, that is negative AX minus YAY plus AZ over ng square root ng X squared plus Y squared plus 1. Okay? So, pwede na natin gamitin yung pinaka-formula. Ito na yun. Okay? So, i-substitute muna natin bago tayo mag-integrate para mas-simplify natin na mas madali. Kasi kapag dyan pa lang nag-integrate ka na, mahirapan ka sa pag-simplify ng pinaka-equation kasi masyadong complicated yung nakuha nating sagot. Okay? So, ang K natin, that is equal sa 9 times 10 to the 9. Tapos, ang rho sub S natin, that is X squared plus Y squared plus 1 raised to 3 half. So, ang d-coordinates natin ay dx dy kasi ang location ng ating surface charge density ay nasa x-axis at saka y-axis. So, yun yung magiging data niya doon. Okay? Tapos, over ng ating magnitude R, okay, that is square root ng x squared plus y squared plus 1, quantity squared, times ng unit vector na nakuha natin, which is negative xax minus yay plus az over the square root ng x squared plus y squared plus 1. Okay? So, i-distribute ngayon natin yung term na yan dito. Ang kalalabasan, ito. Okay? So, ito, pag multiply natin yan dito, ang magiging exponent nun ay to the 3 half na. Kasi diba, ang equivalent ng square root, pag nilipat mo sa exponential, ay 1 half. So, 1 half times nung exponent nito na 1, magiging 1 plus 1 half yun, kaya naging 3 half siya. Okay? So, kaya ganito ang kinalabasan ng pinaka-equation natin kapag sinimplify natin itong buong equation na to. That will give you 9 times 10 to the 9 times x squared plus y squared plus 1 raised to 3 half dx dy times negative x az minus y az plus az over x squared plus y squared plus 1 to the 3 half. Okay? Now, dito na natin ngayon ipapasok yung symmetry para mas madali natin masolve yung pinaka-problem. Kasi dito, ang concentration lang ng electric field intensity ay nasa z-axis lang. So, ibig sabihin, dun lang mag-e-exist yung pinaka-electric field intensity nitong surface charge density na to. So, ibig sabihin, lahat ng value ng may x at saka y, magsisiro yun using the symmetry. So, wala na to. Okay? 0 na yan. 0 na rin ito. 0 na rin ito. Okay? So, ang matitira dyan, 1 to the 3 half. So, 1 pa din yun. Tapos, 1 to the 3 half din dito, 1 pa din yun. Kaya, ang kinalabasan ng pinaka-equation natin, 9 times 10 to the 9 times dx dy times nung az. Okay? Kasi, puro 1 na yung magiging value nung, kaya ito na siya. Okay? Tapos, tsaka tayo ngayon mag-integrate kasi mas na-simplify na natin yung pinaka-equation natin. So, we take the both integral ng both sides. So, integral ng dE is equal to 9 times 10 to the 9 az, double integral ng dx dy. Kaya tayo nag-double integral doon kasi dalawa yung differential natin doon, which is dx and dy. Okay? So, pinactor out na natin yung common variable, which is the constant variable na dito sa integral natin, which is itong value na 9 times 10 to the 9 z na yan. Okay? So,
Kalalabasan nun, integral ng DE, so equal na 9 times 10 to the 9 AC. So tsaka natin i-substitute ngayon yung mga limit ng x and y natin doon sa integral. So that is double integral from negative 2 to 2 para kay x, tapos negative 3 to 3 para naman kay y. So dx dy. So ang integral ng dx ay x, tapos ang integral naman ng dy ay y. Tapos tsaka natin ngayon i-substitute yung pinaka-limit doon sa mga nakuha nating integral na yon. So ang kalalabasan nun, ito na. So 9 times 10 to the 9 AZ, tapos 2 minus ng negative 2, tapos 3 minus ng negative 3. So pag sinimplify mo to, that will give you 2 plus 2, that will give you 4, tapos 3 plus 3, that will give you 6. So 4 times 6 times ng 9 times 10 to the 9 times ng AC, that will give you an answer which is 2.16 times 10 to the 11 AC volt per meter. So that will be the electric field itong sheet of charge na ito sa 0.001. Okay? So always remember, pagdating dito sa topic na ito, kailangan mo laging tandaan yung rule sa symmetry para hindi ka mahirapan sa pagsagot ng mga problem dito. At sa pagpili ng mga formulang gagamitin mo, kapag given ka ng mga limit, okay, sa mga axis mo, automatic yun na ang formulang gagamitin mo ay yung may derivative. So kapag wala namang limit, yung unang formula doon sa unang problem nito ang gagamitin mo. Okay? So, I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. See you again sa susunod na tutorial. Don't forget to like and subscribe. Until next time, bye-bye!